Nagsisimula ang kwento sa silangang kontinente kung saan nagbabanggaan ang puwersa ng mga barbarian at ang nagtatanggol na sundalo ng kaharian ng Eldoran. Sa madugong battlefield, nagliliparan ang mga ulo habang unti-unting nakakalamang ang malalakas na barbarian at pinupunit ang puwersa ng Eldoran na parang papel. Sa kabila nito, ang kapten ng tropa ng Eldoran na si Serafina de la Villent ay tumatangging sumuko sa kanyang mga kasamahan. Pinapalakas niya ang loob ng kanyang mga sundalo upang magpatuloy sa laban at gumawa ng daan para sa pag-atras. Habang pinapabagsak ni Serafina ang ilang barbarian, napansin niya na napakarami na ng casualties sa kanilang panig para makaligtas pa silang buhay. Biglang lumitaw ang isang halimaw mula sa panig ng mga barbarian, si Veyor, isang higanteng elite barbarian, na walang hirap na winawasak ang mga sundalo ng Eldoran at dumiretso sa harap ni Serafina habang nakataas ang duguan niyang espada. Agad niyang nakilala si Serafina bilang isang veteranong captain at hinamon siya sa isang one-on-one. Alam ni Serafina na walang ibang makakatapat sa napakalaking espada ng halimaw na ito, kaya tinanggap niya ang laban, umaasang mabibigyan niya ng oras ang kanyang mga tauhan para makatakas. Tumalon siya ng mataas at sumugod pababa kay Veyor, ngunit madali lang nitong naparry ang kanyang atake habang nakatayo lang. Gumanti si Veyor gamit ang napakalakas niyang puwersa at pinalipad si Serafina sa gilid. Bumagsak si Serafina ng matatag at agad na bumawi para umatake muli, at nagsimula ang matinding palitan ng suntok at espada sa pagitan nilang dalawa. Kahit na nakakabilib ang pakikipagsabayan ni Serafina sa lakas ni Veyor, unti-unti pa rin siyang natutulak pabalik dahil sa overwhelming power nito. Wala nang ibang pagpipilian, ginamit niya ang kanyang ultimate technique na nagbibigay ng magic enhancement sa kanyang espada. Sa huling lakas na natitira, sumigaw siya at sinalubong ang final strike ni Veyor. Ngunit sa mismong sandaling nagtagpo ang kanilang mga espada, nabasag ang isa at tumilapon sa lupa. Napatulala ang mga sundalo ng Eldoran habang nakitang hawak ng kanilang kapten ang sirang espada bilang tanda ng pagkatalo. Lumuhad si Serafina, tinanggap ang kanyang pagkabigo, at taimtim siyang pinuri ni Veyor dahil sa matagal niyang pakikipagsabayan. Pagkatapos, hiniling ni Serafina na patayin siya bilang isang mandirigma, ngunit tumanggi si Veyor na kunin ang kanyang buhay. Sa halip, ngumiti si Veyor ng isang nakakakilabot na ngisi at nangakong kukunin niya si Serafina ng buhay at gagamitin ang kanyang katawan sa kung anong paraan na gusto niya. Matapos ang nakakatakot na babalang iyon, nawalan ng malay si Serafina at nagising sa isang madilim na prison cell, suot ang maruming basahan at may mabibigat na posas. Nagulat siya at dahan-daang inobserbahan ang paligid habang inaayos ang sarili. Maya-maya, naalala niya na natalo siya ng mga barbarian at isa na siyang bihag. Nang maalala niya ang huling sinabi ni Veyor, nakaramdam siya ng matinding takot, iniisip kung anong klaseng torture ang gagawin sa kanya ng mga barbarian, kung gagawin ba siyang alipin o pahihirapan para sa kasiyahan nila. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na ideya ang biglang pumasok sa isip niya, paano kung gamitin siya ni Veyor bilang isang babae. Dahil si Serafina ay isang dalagang noble na hindi pa kasal, ang isipin na dudungisan ng isang marahas na barbarian ang kanyang purong katawan ay nagdulot sa kanya ng matinding anxiety. Napagtanto rin niya na ang kanyang mga kasamahan ay naiwan na napapalibutan ng mga barbarian matapos siyang mawalan ng malay, kaya iniisip niyang baka lahat sila ay napatay o nabihag tulad niya, dahilan upang maramdaman niya ang matinding despair. Higit sa lahat, labis siyang nag-aalala para sa mga mamamayan ng kanyang kaharian dahil kung wala ang silangang lupain, tuluyan ng mamamatay ang kanilang mga pananim at wala nang matitirang lupang pagtataniman. Dahil sa lahat ng ito, napaluha ang bitter-anang captain, ngunit bigla siyang nakarinig ng boses mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Cersei, isang babaeng lingkod na may dalang tubig. Napansin ni Serafina ang mga pliers at tools sa sinturon nito kaya inakala niyang nandito ito upang siya ay pahirapan para kumuha ng impormasyon. Ngunit hindi binanggit ni Cersei ang torture at sa halip ay sinabi na nandito siya upang ihanda si Serafina bilang perpektong trophy para kay King Veyor. Pagkatapos, ikinadina niya si Serafina sa pader upang hindi ito makagalaw, at inihanda ng Knight Captain ang sarili para sa matinding pagpapahirap. Samantala, sa labas ng dungeon, iniisip ni Veyor ang pagbisita kay Serafina habang kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa loob ng selda, wala nang saplot si Serafina habang nililinis ni Cersei ang kanyang katawan gamit ang basang tela. Pagkatapos niyang linisin si Serafina, nagtanong si Serafina kay Cersei kung bakit siya pinaghahandaan ng ganito na parang may seremonya gayong isa lamang siyang alipin. Ipinaliwanag ni Cersei na marumi ang katawan niya mula sa labanan kaya nilinis lang niya ito. Kasunod nito, nagbigay si Cersei ng isang casual na komento tungkol sa itsura ni Serafina,
nagtatakang siya pala ang babaeng matagal na nakipaglaban sa kanyang master. Ayon kay Circe, inaasahan niyang mas mukhang maskulado si Seraphina dahil kaya nitong makipagsabayan kay Veor, ngunit sa halip ay isa lamang siyang feminine na babae. Dahil dito, nasaktan ang ego ni Seraphina dahil naniniwala siyang bilang isang knight, wala siyang oras para magmukhang girly o cute. Nauunawaan ni Circe ang nararamdaman niya, ngunit ibinunyag nito na gustong-gusto ni Veor ang itsura ni Seraphina. Mas lalo itong ikinagulo ni Seraphina, ngunit tumanggi si Circe na magpaliwanag pa. Sa halip, tahimik niyang binalaan si Seraphina na hindi na siya makakaalis pa sa teritoryo ng mga barbarian habang may hawak na matalim na kutsilyo. Inisip ni Seraphina na malapit na ang kanyang katapusan kaya desperado siyang kumawala sa kanyang pagkakagapos, umaasang may mangyaring himala. Habang papalapit si Circe dala ang matalim na kutsilyo at malamig na metal na pliers, tuluyan ng sumuko si Seraphina at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, pinutol lamang ni Circe ang kanyang mga tali, inayos ang kanyang mga kuko, at sinuutan siya ng isang damit. Pagmulat niya ng mata, napansin ni Seraphina ang maayos na kasuutan at napagtanto niyang may pabango pa ito. Nagtaka siya kung bakit bibigyan ng mga barbarian ng isang bihag ng mabangong damit at inisip kung baka inihahanda siya para sa isang sacrificial ritual o kung anuman. Bago pa siya makapagtanong kay Circe, nakarinig siya ng malakas na ungol mula sa itaas ng dungeon. Kinumpirma ni Circe na dumating na si Veor, at maya-maya ay pumasok ang napakalaking barbarian king sa selda ni Seraphina. Pagpasok nito, formal niyang ipinakilala ang sarili bilang anak ng dakilang pinuno ng mga barbarian. Samantala, napagmasdan ni Seraphina ang napakalaki nitong katawan at gintong mga mata, at napagtanto niyang imposibleng isa lamang itong ordinaryong tao. Naalala ni Seraphina ang isang kwento mula sa kanyang lolo tungkol sa isang expedition laban sa mga barbarian. Kahit noon pa man, madaling dinaig ng malalakas na barbarian ang puwersa ng mga tao at kinukuha pa ang kanilang mga puso para sa kanilang rituals, kaya iniisip niyang iyon din ang mangyayari sa kanya. Sinabi ni Seraphina kay Veor na hindi siya natatakot kahit kanino at hinamon niya itong gawin ang kahit anong gusto nito sa kanya. Nang marinig iyon, nagtaka si Veor kung ano ang ibig niyang sabihin dahil wala naman siyang balak na isakripisyo siya. Ipinaliwanag niya ang tunay na dahilan kung bakit niya siya banihag, upang gawin siyang kanyang bride. Sa simpleng salitang iyon, tila gumuho ang mundo ni Seraphina at lahat ng anxiety sa kanyang isip ay agad napunta sa kanyang mukha bilang matinding pamumula. Sa una, hindi niya agad naintindihan ang nangyayari kaya tinanong niya si Veor kung biro lang ba ito. Ngunit nang sabihin nitong seryoso siyang nais siyang pakasalan, tuluyang nataranta si Seraphina. Tinanong niya kung bakit siya papakasalan nito gayong magkaaway sila, at ipinaliwanag ni Veor na ang lahi ng mga barbarian ay walang problema sa pagmamahal kahit sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos, napuno siya ng matinding pasyon habang inaalala ang tradisyon ng kanyang mga ninuno, mula pa noong simula ng kanilang lahi. Ang pinakamalalakas na hari ay palaging kumukuha ng isang female knight bilang asawa bilang parangal sa kanilang pagmamahal sa espada. Sa kabila ng paliwanag na ito, tumanggi pa rin si Seraphina na maging asawa niya. Ngunit pinaalala ng tusong barbarian na siya mismo ang nagsabi na gawin niya ang kahit anong gusto niya, kaya tila naipit si Seraphina sa sarili niyang salita. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni Veor na hindi lang tradisyon ang dahilan ng kanyang desisyon. Binalikan niya ang kanilang laban sa battlefield kung saan naramdaman niya ang katapatan at passion ni Seraphina sa kanyang espada, at sa pagharap sa isang napakalakas na babae, agad siyang nahulog dito at nagpa siya na pakasalan siya anuman ang mangyari. Matapos marinig ang taos-pusong pag-amin ni Veor, labis na na-overwhelm si Seraphina at hindi makasagot, kaya tumalikod si Veor upang umalis sa silid. Bago siya tuluyang umalis, nangako siya na hindi niya ito pipilitin na magpakasal laban sa kanyang kagustuhan upang mabigyan siya ng oras na pag-isipan ng mabuti ang kanyang desisyon. Pagkaalis ni Veor sa selda, nanatiling tulala si Seraphina, iniisip kung ano ang mangyayari sa kanya sa baliw na dungeon na ito. Habang hinihintay ang nalalapit na kasal, naalala niya ang isang alaala mula 7 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ipinaalam ng kanyang kapatid na si CDS na siya ang napiling maging captain ng isang expedition patungo sa lupain ng mga barbarian. Agad itong tinanggap ni Seraphina at naghanda ng umalis upang tuparin ang kanyang tungkulin, ngunit pinigilan siya ni CDS upang ibigay ang isang imbitasyon sa isang noble banquet. Nagtaka siya kung ano ang gusto ng kanyang kapatid, kaya ipinaalala ni CDS na isa pa rin siyang noble lady na kailangang panatilihin ang kanyang reputasyon. Nang makita ang seryosong tingin ng kanyang kapatid, tumayo ng tuwid si Seraphina at agad tinanggap ang imbitasyon.
Kalaunan, nagbihis siya ng magarang kasuotan at dumating sa mansyon ni Countess Ilo para sa banquet. Nang makita ng ibang nobles si Serafina na nakasuot ng normal na damit, nagsimula silang magbulungan at magbigay ng mga komento tungkol sa kanyang propesyon. Sa mahihinang bulong, naglabasan ang mapanirang salita ng mga elitista tungkol sa kanyang itsura. Kinukwestiyon kung ang isang mukhang delicate na babae tulad niya ay karapat-dapat bang mamuno sa mga veteranong mandirigma. Kahit alam nila ang tunay niyang lakas, iniisip ng mga nobles na sayang lamang na ang isang babae ay maging kasing lakas niya. Dahil dito, nakaramdam si Serafina ng matinding pressure kaya lumabas siya sa balkonahe upang magpahangin. Maya-maya, may ilang kabataang babae ang lumapit at niyaya siyang sumama sa kanila kaysa mag-isa. Habang magkakasamang nakaupo, tinanong siya ng mga ito kung natatakot ba siya sa kanyang delikadong trabaho, at dahil sa mga kwento tungkol sa mga halimaw at dragons, nag-alala sila kung magiging ligtas ba siya sa ganitong panganib. Ngumiti si Serafina at ipinaliwanag na ang mga dragon ay kathang-isip lamang, ngunit pinaalalahanan siya ng mga babae na haharap pa rin siya sa mga barbarian. Dahil sa mga kwento tungkol sa kalupitan ng mga barbarian at sa masamang sinasapit ng mga female knight, pinayuhan nila si Serafina na manatili na lamang sa bahay upang maiwasan ang malagim na kapalaran. Ngunit bigla niyang hinampas ang mesa upang patahimikin ang lahat, at buong kumpiyansang ipinahayag ni Serafina na mula pa sa simula ay sinusubukan na ng kanilang kaharian na sakupin ang silangang lupain. Sa kanyang isip, tanging sa pagsakop sa silangan makakakuha ang kanilang kaharian ng sapat na resources upang mapakain ang kanilang mga mamamayan, kaya handa siyang lumaban-laban sa mga barbarian. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin siya ng mga kabataang babae na kahit ang prestihiyosong prinsesang si Wisteria, na kanyang hinahangaan, ay nawala matapos harapin ang mga barbarian. Pinayuhan siya ng lahat na manatili na lamang sa bahay at magpakasal sa isang angkop na lalaki, ngunit napagod si Serafina sa kanilang negatibong pananaw kaya iniwan niya ang pagtitipon. Habang pauwi siya sakay ng kanyang karwahe, nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya sa mga nobles na nagpipista sa marangyang pagkain habang ang karaniwang mamamayan ay nagugutom sa lansangan. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang mahirap na lalaki na inaatake ng 3 binata. Ang mga ito ay mga nagugutom na magsasaka na napilitang magnakaw para mabuhay. Kahit ganoon, agad na tumalon si Serafina upang ipagtanggol ang kawawang lalaki at binalaan ang mga magnanakaw na umatras. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinubukan siyang salakayin ng mga ito gamit ang kanilang farming tools, ngunit madali niya silang natalo. Inakala ng mga binata na katapusan na nila, ngunit sa halip ay naawa si Serafina at ibinigay sa kanila ang kanyang mahalagang kwintas. Nagulat ang mga ito, nagpasalamat sa kanyang kabutihan, at nangakong hindi na muling mananakit ng iba. Pagkaalis nila, ramdam ni Serafina ang kirot sa kanyang puso dahil sa kalagayan ng kanyang mga kababayan, kaya sa loob-loob niya ay nangako siyang babalik mula sa silangan na matagumpay at magdadala ng kapayapaan sa kanilang kaharian. Ilang araw ang lumipas, bago siya umalis para sa expedition, nagbigay galang siya sa nawawalang prinsesang si Wisteria. Biglang sumulpot ang kanyang kapatid na si Sidious mula sa likuran, galit na galit dahil muli na naman siyang hindi nakahanap ng mapapangasawa sa banquet. Ipinaalala ni Serafina na lalaban siya para sa kanilang kaharian, ngunit mariing sinabi ng kanyang kapatid na ang mga babae ay hindi dapat lumaban sa front lines habang galit nitong isiga ang kanyang pangalan. Bigla, nagbago ang boses nito at naging boses ni Veyor. Lumapit si Veyor sa kanya at iniunat ang kanyang kamay, determinadong gawin siyang asawa anuman ang mangyari. Nang hawakan siya ng barbarian, tuluyang naputol ang kanyang bangungot at nagising siya habang pinagpapawisan sa lamig. Doon niya narinig ang malakas na paghilik mula sa malapit at napansin niyang katabi na niya si Veyor na mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, ang tanawin ng napakalakas na katawan ni Veyor ay agad nagbalik kay Serafina sa katinoan, at napasinghap siya ng malamig habang nakakaramdam ng matinding takot sa posibilidad na harapin siya bilang kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, nagawa ni Serafina na maibalik ang kanyang magulong isipan. Sinigawan niya si Veyor dahil kasama niya ito, ngunit ipinaliwanag nito na nasa kanyang bedroom sila. Nang marinig iyon, lalo pang nagalit si Serafina at tinanong kung bakit hubad si Veyor kasama niya. Hindi nito sinagot ang tanong at sa halip ay kumilos na tila relieved na maayos ang kanyang pakiramdam matapos ang nangyari kagabi. Lalong lumala ang iniisip ni Serafina at inakala niyang pinagsamantalahan siya ng brutish barbarian. Hindi na kayang tiisin ang paglapastangan sa kanyang dignidad, sinabi ni Serafina kay Veyor na patayin na lang siya. Pinatigil siya ni Veyor at nagtataka kung bakit gusto niyang mamatay imbes na patayin siya.
Ipinaliwanag ni Serafina na walang ideya ang isang barbarian kung ano ang ibig sabihin ng honor ng isang babae sa kanyang kaharian kaya wala itong karapatang husgahan ang kanyang damdamin. Ipinaalala rin niya na kakatalo lang niya sa labanan kaya malaking dagok din iyon sa kanyang honor bilang isang knight. Naiintindihan ni Vior ang kanyang frustration ngunit hindi niya iyon nakikitang sapat na dahilan para tapusin ang kanyang buhay, at sa halip ay hinikayat siyang magpatuloy at pahalagahan ang kanyang buhay. Habang nagtatalo ang dalawa, pumasok si Cersei dala ang ilang damit para kay Vior at napagtanto niyang nagkaroon ng misunderstanding si Serafina, kaya ipinaliwanag niyang na-overdose ito sa sleeping drug na ibinigay nila. Dahil hindi inaasahan ni Vior na ganoon kalakas ang epekto ng gamot, nag-alala ito at dinala siya sa kanyang sariling bedroom upang bantayan habang nagpapahinga. Sa wakas, napagtanto ni Serafina na inalagaan lamang siya ni Vior at hindi sinira ang kanyang chastity habang wala siyang malay, ngunit nagalit pa rin siya dahil sa nagawang misunderstanding. Muling binaliwala ni Vior ang kanyang galit at sa halip ay nag-focus sa pagkain ng breakfast. Pagkatapos magbihis, umalis siya upang kumain at sinabihan si Serafina na lumabas na lang kapag handa na ito. Nang makaalis si Vior, bumagsak si Serafina sa sahig, nalulunod sa dami ng emosyon na kanyang naranasan. Nakaramdam siya ng hiya na bilang isang proud knight ay umaasa siya sa kanyang mga kaaway para sa pagkain at tirahan, at naalala niya ang mga turo ng kanyang lolo. Kahit sinanay siya nito, nalungkot pa rin ito na ipinanganak siyang babae at sinabi pa sa kanya na mag-asawa na lang upang mahanap ang kanyang kaligayahan tulad ng kanyang kapatid na si CDS. Dahil sa mga salitang iyon, napagtanto ni Serafina na si Vior lamang ang taong naka-appreciate sa kanyang pagiging knight at nakita pa itong kaakit-akit, ngunit tumanggi ang kanyang ego na tanggapin iyon at sa halip ay nag-focus na lang sa pagkain ng breakfast na inihanda para sa kanya. Bilang isang prisoner of war, inisip ni Serafina na bibigyan siya ni Vior ng masamang pagkain upang ipahiya siya, ngunit nang lumabas siya ay napanganga siya sa kanyang nakita. Nang makita ang malaking piraso ng roasted fatty meat, halos maglaway siya dahil ang kanyang mahirap na bansa ay hindi kayang magbigay ng ganoong karaming karne. Inisip ni Vior na gutom si Serafina kaya binigyan niya ito ng 10 pounds ng karne, iniisip na normal lang iyon para sa isang human knight, ngunit sa totoo lang, ang laki nito ay mas malaki pa sa kanyang katawan at mas marami pa kaysa sa kinakain niya sa loob ng isang taon. Inakala ni Serafina na sinusubukan siyang suhulan ni Vior gamit ang masarap na handaan kaya nanumpa siyang mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa tanggapin iyon, ngunit sumigaw ang kanyang tiyan bilang pagtutol kaya napahiya siya at muling humiling na patayin na lamang siya. Nagtaka si Vior kung bakit lagi siyang naghahanap ng kamatayan sa bawat maliit na aberya at ipinaalala sa kanya na kung kumakalam ang kanyang tiyan dahil sa gutom, ibig sabihin ay gusto pang mabuhay ng kanyang katawan. Sa huli, sinabi niya na tigilan na niya ang sobrang pag-iisip at tanggapin na lang ang pagkain. Samantala, lumapit si Cersei kay Serafina at ipinaliwanag na kahit mukhang walang pakialam si Vior, siya mismo ang nangaso para sa karne na iyon para sa kanya. Ipinaalala rin niya na si Vior ay isang noble sa mga barbarian, kaya kung tatanggihan niya ang regalo nito ay maituturing na masamang asal. Dahil dito, napilitan si Serafina na tanggapin ang pagkain, at nang matikman niya ito, agad siyang nabighani sa lambot at katas ng karne. Halos mapaiyak siya dahil kailanman ay hindi pa siya nakatikim ng ganoong kalambat na pagkain. Napansin ni Vior kung gaano niya ito nagugustuhan, ngunit agad siyang umayos at kunwaring sakto lang ang lasa nito. Pagkatapos, nag-atubili man ay pinatawad niya si Vior sa naging misunderstanding kaninang umaga. Naging curious din si Serafina kung anong nilalang ang pinanggalingan ng karne, at ipinaliwanag ni Vior na naputol-putol na ito at nililinis na ng kanyang mga tauhan ang natitirang balat sa labas. Sumilip si Serafina sa bintana at inakala niyang isa lamang itong ordinaryong hayop, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang mabangis na dragon na pinatay. Napaisip siya kung ito ba ang mga dragon sa alamat na kayang huminga ng apoy, ngunit natawa si Vior at sinabing bagamat may fire-breathing dragons, ang isang iyon ay herbivore lamang. Kahit nagulat siya sa pinanggalingan ng karne, napansin ni Vior na ubos na ni Serafina ang pagkain. Matapos kumain, niyaya siya ni Vior na lumabas, ngunit dahil hindi pa rin siya nagtitiwala rito ay nag-alinlangan siya. Inisip ni Vior na baka natatakot lang siya sa mga nilalang sa banyagang lupain, kaya nagalit si Serafina at tinanggap ang hamon. Habang naghahanda siyang lumabas, muli niyang binalaan si Vior na hindi pa rin siya nagtitiwala rito, at tinanggap naman ito ni Vior ngunit sinabi niyang magugustuhan niya ang makikita sa labas. Paglabas pa lang ni Serafina, namangha siya sa isang mapayapang damuhan na puno ng buhay. Ipinaliwanag ni Vior na kahit naging wasak ang battlefield,
ang ibang bahagi ng lupain ng mga barbarian ay masigla at puno ng buhay. Habang naglalakad sila, ipinakita pa niya ang iba pang tanawin, at mental na naghanda si Seraphina sa mga susunod na makikita. Sa kanilang paglalakad sa kagubatan, napansin ni Seraphina ang iba't ibang hayop sa paligid, at nang tumingala siya ay may nakita siyang dragon na lumilipad sa himpapawid. Ipinaliwanag ni Vior na isa lamang itong normal na hayop sa kanilang lupain at kahit mahirap mangaso ng dragon, kadalasan ay hindi nito ginagambala ang mga barbarian hanggat hindi sila pumapasok sa mga pugad nito. Naiinis si Seraphina sa pagiging kampante ni Vior sa ganitong mga nilalang, ngunit pinaalala nito na kumain na siya ng isa kanina. Dahil dito, natahimik siya sa hiya at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya, may narinig siyang mahinang humming sound at nagtaka kung ano iyon. Nang lumapit siya, laking gulat niya nang makita ang isang napakalinaw at malinis na waterfall, at agad niyang nasabi na hindi pa siya nakakita ng ganoon kailanman. Nagtaka si Vior kung wala bang waterfall sa kaharian ni Seraphina, kaya naging defensive siya at itinanggi ito, ngunit naalala niyang totoo nga na walang ganitong tanawin sa kaharian ng Eldoran. Naramdaman ni Vior ang kanyang reaksyon at ipinaliwanag na gusto lang niyang ipakita ang magandang waterfall at hindi ipagyabang ang yaman ng kanilang lupain. Bigla niyang hinubad ang kanyang damit at sinabihan si Seraphina na gawin din iyon. Nagulat siya at tinanong kung bakit, kaya sinabi ni Vior na kailangan nilang pumasok sa tubig. Dahil sa kanyang malisyosong pag-iisip, kung ano-ano ang naisip ni Seraphina, ngunit ipinaliwanag ni Vior na gusto lang niya itong maligo. Gayunpaman, sinabi ni Seraphina na hindi katanggap-tanggap sa kanilang kultura ang magkaligo ang isang lalaki at babae. Sinagot ni Vior na hindi nila sinusunod ang ganoong paniniwala kaya wala itong problema sa kanya. Lumapit din si Cersei at ipinaalala kay Seraphina na hindi pa siya naliligo matapos ang madugong laban at kung hindi siya maliligo ay mangangamoy siya. Sa huli, pumayag si Seraphina ngunit pinapunta niya si Vior sa ibang lugar upang hindi siya makita. Sinamahan siya ni Cersei sa pagligo kaya inisip niyang binabantayan siya nito, ngunit sinabi ni Cersei na ginagawa niya iyon para sa kanyang kaligtasan. Naguluhan si Seraphina, ngunit biglang may lumitaw na malaking snapang turtle sa harapan niya, kaya sa takot ay kumapit siya sa bato. Sinabi ni Cersei na marami pang kakaibang nilalang doon na maaaring magulat siya, ngunit mapayapa naman ang mga ito. Biglang napansin ni Seraphina ang ilang Elric monstrosities na mukhang halimaw mula sa horror stories, kaya agad siyang tumakbo palayo sa waterfall. Nag-alala si Cersei ngunit hindi na siya hinabol ng mapagtanto kung saan patungo si Seraphina. Samantala, nang humupa ang kanyang takot, napagtanto ni Seraphina na naiwan niya ang kanyang mga damit sa waterfall. Biglang may ibong sumigaw ng malakas na nakaputol sa kanyang pag-iisip, kaya naghanda siyang bumalik upang kunin ang kanyang mga damit. Ngunit may isang estrangherong lalaki ang tumawag sa kanya kaya napaisip siya kung ito na ba ang sandaling mawawala ang kanyang inosensya sa isang barbarian. Habang papalapit ang lalaki, umatras siya at sinabihang lumayo ito, ngunit hindi ito nakinig at patuloy na lumapit. Nang makita niya ang mukha nito, napansin niyang gwapo ito at hindi niya maiwasang ikumpara sa mga lalaki sa kanyang kaharian, ngunit bigla niyang naalala na nakabalot lamang siya ng tuwalya. Muli niyang sinabihan ang lalaki na lumayo ngunit nanatili lang ito sa pwesto at napansin kung gaano siya kaawa-awa, kaya naunawaan nitong tumakas siya mula sa pagligo dahil sa takot. Mabuti na lamang at hindi siya pinagtawanan ng binata at ibinunyag nitong ang kanyang ina ay isang babae mula sa kanluran na natatakot din sa pagligo tulad niya. Ikinwento nito na ang kanyang ina ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang kaharian na kulang sa kalikasan at mga hayop, katulad ng pinanggalingan ni Seraphina. Dahil dito, nagtaka si Seraphina kung ang ina ng barbarian na ito ay isang nawawalang babaeng knight na nahuli noong ekspedisyon ng kanyang lolo. Habang nag-iisip siya, ibinalot ng binata ang sariling damit nito sa kanya at sinabihang sumama upang mahanap ang kanyang mga damit. Nagulat si Seraphina na ang isang barbarian ay maaaring maging ganoon ka-gentleman at napaisip kung si Vior ba ay isang kakaibang kaso lamang. Samantala, napansin ng lalaki na namumula ang kanyang mukha kaya lumapit ito upang tingnan kung may lagnat siya. Bilang isang noble maiden, labis na na-fluster si Seraphina sa paghawak nito. Inakala ng lalaki na mataas ang kanyang lagnat kaya hindi niya kayang bumaba ng bundok, kaya binuhat siya nito. Maya-maya, nakita sila ni Cersei at nagtaka kung paano nagawang paamuin ni Vior si Seraphina ng ganoon kadali. Nang marinig ang pangalan nito, napagtanto ni Seraphina na ang binatang may hawak sa kanya ay si Vior pala na walang balbas. Ngumiti ito, natutuwa sa reaksyon niya, dahil sa galit, sinampal niya si Vior,
ngunit natuwa pa ito at pinuri siya. Habang naglalakad pa uwi, nag-alala si Cersei kung ayos lang si Vior, habang binalaan naman ni Seraphina na kung may dala lang siyang espada ay hinamon na niya ito ng duel. Sinisi rin niya ito sa kanyang pagkataranta dahil dinala siya sa mapanganib na lugar, ngunit ipinaliwanag ni Cersei na ang mga hayop sa paligid ay mapayapa dahil si Vior mismo ang nagbabantay upang siguraduhing walang mapanganib na nilalang. Sinabi rin ni Vior na naligo siya ng mag-isa dahil gusto ni Seraphina ng privacy at kung hindi, pinrotektahan sana niya ito. Naisip ni Seraphina kung ang mga nilalang tulad ng dragon ay sapat na mapanganib upang bantayan, at ipinaliwanag ni Vior na kahit malalakas ang mga dragon, kadalasan ay duwag ang mga ito at hindi basta umaatake. Ngunit sinabi ni Cersei na si Vior lamang ang sapat na malakas upang tawaging duwag ang mga dragon. Pagkatapos, hinarap siya ni Vior at natuwa na makita ang panibagong side niya. Dahil sa hiya, pinatawad siya ni Seraphina bilang pasasalamat sa ipinakita nitong magandang tanawin at agad na umalis na galit pa rin. Habang pauwi, napaisip siya na hindi naman siguro masama ang maging asawa ni Vior dahil gwapo ito kapag walang balbas, ngunit makalipas lamang ang ilang araw ay nakita niyang bumalik na ito sa dating itsura na may makapal na balbas, kaya parang bumalik din sa dati ang lahat. Makalipas ang ilang araw, naiinip na nakikinig si Seraphina habang iniimbitahan siya ni Vior sa isang pulong kasama ang kanyang mga clan members. Ipinakita niya sa kanya ang venue ng meeting, na siyang pinakamatanda at pinakamalaking settlement ng barbarian race na tinatawag na Lakeside Village. Napansin ni Seraphina ang lokasyon ng village, ngunit napaisip siya kung bakit ibinubunyag ni Vior sa kanya ang posibleng military intel. Naisip niya kung minamaliit siya ni Vior at pinaalalahanan niya ito na maaari siyang tumakas pabalik sa kanyang homeland at ibunyag ang impormasyong ito sa kanilang military. Nang marinig ni Vior ang babala niya, malakas itong tumawa. Ipinaalala niya kay Seraphina na ilang araw lang ang nakalipas ay love rock ito sa kanyang shaven face, kaya imposible raw nagugustuhin siyang saktan nito. Iniisip din niya na madali niya itong magagawang asawa, kaya hindi siya nag-aalala na maglalabas ito ng anumang sensitibong impormasyon. Habang walang tigil sa pagtatalo ang dalawa, napansin ni Cersei na para na silang mag-asawang nag-aaway. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang meeting spot kung saan natagpuan ni Seraphina ang sarili na napapalibutan ng 100 nakakatakot na lalaki. Kumpleto sa armas, bawat isa sa mga batikang barbarian ay nakiusap kay Vior na bigyan sila ng pagkakataong subukan ang kanilang blade laban sa babaeng captain. Inisip ni Seraphina na dumating na ang kanyang oras dahil gusto siyang patayin ng mga barbarian bilang paghihiganti sa pagkatalo ng kanilang mga kasamahan. Ngunit sinabi ni Vior sa mga barbarian na umatras at bigyan siya ng maayos na pagtanggap sa kanilang tribe. Sa utos ng kanilang leader, agad na kumalma ang lahat ng maiinit ang ulo na barbarian at ngumiti kay Seraphina habang siya'y kanilang tinitingnan. Nagtaka si Seraphina kung bakit sila nagtipon kung hindi naman pala nila siya gustong patayin. Ipinaliwanag ni Vior na naroon lamang sila upang salubungin siya at umaasang makakalaban siya sa isang sparring match. Lalong nalito siya at tinanong si Vior kung bakit wala ni isa sa mga barbarian ang naghahangad ng paghihiganti. Bilang sagot sa kanyang tanong, tinanong ni Vior mismo ang mga barbarian kung may galit ba sila kay Seraphina. Lahat sila ay seryosong nagpahayag na wala silang masamang loob at pumili sila sa isang warriors formation upang tanggapin siya sa kanilang tribe. Hindi pa rin nagtitiwala si Seraphina sa mga barbarian at iniisip na sumusunod lamang ang mga ito sa utos ng kanilang leader. Gayunpaman, sinundan niya sina Vior at Cersei papasok sa formation. Habang sila'y naglalakad, biglang napaluha ang isa sa mga barbarian at sinira ang formation sa likuran ni Seraphina. Dahil sa inspirasyon sa kanyang katapangan, pinuri siya nito sa kanyang kahangahangang pagpapakita ng martial arts sa battlefield. Walang masabi si Seraphina habang mas marami pang barbarian ang nagsisimulang magsalita, pinupuri ang kanyang kagandahan at kakayahan. Lubos siyang naguguluhan at namumula sa dami ng papuri mula sa kanyang mga dating kaaway. Ngunit pinaalala ni Vior sa kanya na iginagalang ng lahat ng barbarian ang lakas, kahit kanino pa ito nagmumula. Nabigla, nagpatuloy siya sa pagsunod sa kanya papasok ng mas malalim sa village. Habang naglalakad, napansin niya ang isang mapayapang komunidad na abala sa animal processing. Biglang huminto si Vior sa harap ng isang bahay kung saan may pinapakuluang tubig. Sinabi niya kina Cersei at Seraphina na doon sila mananatili habang inaasikaso niya ang meeting kasama ang mga elders. Pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang presensya sa mga nakatira sa bahay.
Maya-maya, isang mabait na babae ang lumabas at nagtanong kung ano ang kailangan ni Vior. Ipinakilala niya si Serafina bilang kanyang asawa at sinabihan ang babae na alagaan ito habang wala siya. Nagulat, agad na nabighani ang babae sa kaakit-akit na kagandahan ni Serafina. Hinayla niya ito papasok sa loob ng bahay upang alagaan, kahit hindi na pinakinggan ang mga reklamo ng kawawang babae. Sa loob, humingi ng paumanhin ang babae sa pagiging mapilit, ngunit pinatawad siya ni Serafina. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang anak na si Gad at inutusan itong kumuha ng ilang medicinal herbs para sa kanya. Habang hirap ang batang lalaki na maghalungkat sa isang malaking kahon, hinawakan ng kanyang ina ang takip upang matulungan siyang maghanap. Di nagtagal, nakakuha siya ng herb pouch at dinala ito ng babae sa kumukulong tubig upang gawing tsaa. Nagtaka si Serafina kung normal ba sa mga barbarian ang paglalagay ng herb sa kanilang tsaa, at tumango ang babae. Pagkatapos, napansin ng isa pang babae sa tabi niya na kailangan pa nila ng mas maraming pinakuloang tubig upang makagawa ng sapat na tsaa para sa lahat. Pinadala niya ang kanyang mga anak upang kumuha ng dagdag na panggatong. Humanga si Serafina na ang mga batang barbarian ay naturuan ng maging malakas at independent sa murang edad. Para sa ina ng mga bata, wala lang iyon dahil ginagaya lang nila ang kanilang mga elders. Nang matapos ang tsaa, uminom si Serafina at inamin niyang mas masarap ito kaysa sa inaasahan niya, at ang herbal na lasa ay nakapagpapasigla ng kanyang katawan. Iniisip ni Cersei na masarap ang herbs dahil galing ito sa isang espesyal na sacred tree. Nang maubos ni Serafina ang kanyang tasa, agad siyang humingi ng isa pa. Pagkatapos, napansin niya na ang dalawang ina na nakatira sa bahay ay hindi magkamag-anak. Naisip niya kung sila lang ang nakatira roon at tinanong kung ang kanilang mga asawa ay nagtatrabaho sa military sa labas. Ngunit ikinagulat niya nang ibunyag ng babae na pareho silang mga balo. Ipinaliwanag ng babae na ang kanilang mga asawa ay nawalan ng buhay sa isang labanan laban sa West. Dahil dito, nakaramdam ng matinding guilt si Serafina sa mga kasalanan ng sarili niyang mga tao. Kahit alam niyang ang Western Army ay lumalaban para makakuha ng resources para sa kanilang sariling bayan, hindi pa rin niya maiwasang masaktan sa ideyang nasira nila ang mga inosenteng buhay. Humingi siya ng paumanhin sa dalawang ina para sa ginawa ng kanyang army, iniisip na may karapatan silang magalit sa kanya. Ngunit naguluhan ang babaeng barbarian dahil iniisip nilang naghahanap siya ng paghihiganti. Ipinaalala ni Serafina sa kanila na ang kanyang mga kababayan ang pumatay sa kanilang mga asawa at sinabi niyang posibleng siya mismo ang may kagagawan nito. Nang marinig iyon, tuluyang natahimik ang mga babae. Maya-maya, nagsalita ang pinakamatanda sa kanila, bagamat nalulungkot siya na hindi man lang nasal-ayan ng kanyang bunsong anak ang mukha ng kanyang ama, iniisip pa rin niyang isang biyaya na nakadalo ito sa libing ng ama nito. Mula noon, nanatili siyang nagpapasalamat sa kanyang anak at patuloy itong pinalaki ng may pagmamahal at pag-akiraga. Idinagdag pa niya na kung hindi dahil sa digmaan, maaari pa ring mamatay ang mga lalaking barbarian sa iba pang mapanganib na gawain tulad ng pagpasok sa mga kuweba, pakikipaglaban sa mga halimaw, o pangangaso ng dragon. At kahit hindi sila mamatay, maaari naman silang maging permanenteng disabled. Kaya para sa kanya, normal lamang sa kanilang mga kababaihan ang mawalan ng asawa ng madalas. Nang marinig ito, lubos na nabigla si Serafina at napaisip kung ganito ba talaga kakasual ang pagtingin ng mga barbarian sa pagkawala ng buhay ng isang tao. Biglang tumunog ang isang alarm bell sa buong bayan nang ma-detect ng mga guard tower ang paparating na pag-atake. Sa loob ng bahay, napagtanto ni Cersei ang nangyayari at binalaan ang lahat na sila ay inaatake. Bago pa man sila makakilos, isang lumilipad na nilalang ang biglang sumabog papasok sa bahay mula sa itaas. Nang mawala ang usok, natagpuan ni Serafina ang sarili na nakatitig sa isang may pakpak na dragon na may malaking tuka. Sinabi ni Cersei na ang dragon na iyon ay tinatawag na Sukabikshi at naaakit ito sa usok mula sa nasusunog na kahoy. Napagtanto ni Serafina na ang kanilang tea party ang naging dahilan ng pag-atake ng nilalang, ngunit itinuro ni Cersei na hindi karaniwang sinasalakay ng mga dragon ang kanilang village dahil alam nilang papatayin sila ng mga mandirigma. Sa kasamaang palad, wala silang oras para mag-imbestiga dahil natakot si God sa dragon at nagsimulang umiyak sa mga bisig ng kanyang ina. Ang tunog ng pag-iyak ng bata ang nakakuha ng atensyon ng dragon, kaya naghanda si Serafina para lumaban. Sinabihan ni Cersei si Serafina na tumakas palabas ng village dahil siya ang mahalagang asawa ni Vior.
Ngunit mariing tumanggi si Seraphina. Nagalit si Seraphina kay Cersei dahil tinatrato nito na parang expendable ang buhay ng ibang tao at nakatuon lamang sa iisang tao. Ipinaalala niya kay Cersei na hindi siya isang marupok na prinsesa na kailangang protektahan. Taglay ang kanyang pride bilang isang Eldoran Knight Captain, buong tapang na hinarap ni Seraphina ang dragon gamit lamang ang isang pares ng mainit na sipit. Nang umatungal ang nilalang sa kanya, pinalayo niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng sipit na parang baseball bat. Nabigla si Cersei at binalaan si Seraphina na hindi niya matatalo ang dragon gamit lamang ang isang simpleng gamit sa kusina. Ngunit ayaw na makipagtalo ni Seraphina at sinabi kay Cersei na tumakbo na lamang ito. Idinagdag pa niya na ang atake ng dragon ay hindi man lang kasing lakas ng espada ni Vior, kaya kumpiyansa siyang kaya niya itong talunin. Determinadong protektahan ang mga taong nasa likuran niya, tumalon si Seraphina sa likod ng mukha ng dragon at sinaksak ito diretso sa mata. Habang pinapanood siya ni Cersei, inutusan siya ni Seraphina na umalis na at huwag sayangin ang kanyang oras. Sa wakas, napagtanto ni Cersei na inilalagay niya sa panganib ang buhay ni Seraphina sa pamamagitan ng pagdidistract dito, kaya tuluyan na siyang umalis sa bahay. Pagkaalis ni Cersei, tinukso ni Seraphina ang dragon upang harapin siya. Samantala, sa ibang bahagi ng village, itinali ng mga barbarian warriors ang isa pang dragon. Nang mapigilan ang nilalang, sumugod si Vior at pinugutan ito. Pagkatapos, tinanong niya ang mga sundalo kung ilan pang dragon ang sumasalakay sa village. Sinabi ng isang sundalo na may 3 pang natitira, kaya inutusan niya itong hanapin ang mga villager na hindi pa nakaka-evacuate. Sumang-ayon ang sundalo habang iniisip ni Vior na ligtas si Seraphina dahil tutulungan siya ni Cersei na makatakas. Matapos harapin ang sarili niyang pag-aalala, pinakilos niya ang mga barbarian upang saklawin ang natitirang bahagi ng village at pinabagsak ang 2 pang natitirang dragon. Matapos talunin ang 2, napaisip si Vior kung nasaan ang huling dragon. Biglang dumating si Cersei na walang kasamang Seraphina. Sinabi niya kay Vior na inatake ng dragon ang bahay na kanilang tinutuluyan, at bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, mabilis na lumipad si Vior palayo. Malapit sa bahay, tumatakbo si Seraphina palayo sa dragon, na pagtantong mas mabilis ang lumilipad na nilalang kaysa sa kanya sa bukas na lugar. Dahil hindi niya matakasan ang bilis nito, humarap siya at naghanda para sa huling laban. Bagamat pagod na rin ang dragon mula sa mahabang laban, sumugod pa rin ito kay Seraphina sa napakabilis na galaw. Sa pagkakataong ito, nabasag ng matalim nitong tuka ang sipit, iniwan si Seraphina na walang maipangtanggol sa sarili. Sa wakas, iniisip ni Seraphina na matapos niyang maawa sa kanyang mga walang laban na kaaway, maaari na siyang mamatay bilang isang knight na buo pa rin ang kanyang honor. Habang papalapit ang dragon upang ibigay ang huling suntok, ipinikit ni Seraphina ang kanyang mga mata at hindi na siya nag-abala pang lumaban. Ngunit sa mismong sandaling handa na siyang harapin ang kamatayan, biglang sumugod si Vior mula sa kanyang likuran, sumisigaw na takpan niya ang kanyang mga tainga. Nagulat, sinunod ni Seraphina ang utos, at biglang umatungal ng malakas si Vior sa dragon. Ang kanyang malakas na boses ay pumutok sa eardrums ng kawawang nilalang, at sinamantala ni Vior ang pagkakataon upang hiwain ito. Habang pinapanood ang pagbagsak ng dragon sa kanyang harapan, nanatiling tulala si Seraphina habang humihingi ng paumanhin si Vior sa kanyang pagkahuli. Pagkatapos, taos-puso siyang nagpasalamat kay Seraphina sa paglalagay ng kanyang sariling buhay sa panganib upang iligtas ang kanyang mga mahalagang tao. Sa huli, ipinahayag ni Vior ang kanyang ginhawa na ligtas pa siya. Nang marinig ang sinserong pag-aalala sa kanyang boses, biglang pamatak ang mga luha sa mukha ni Seraphina. Sa sandaling iyon, naguluhan siya kung bakit siya umiiyak, ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tahimik na ngumiti si Vior sa kanya at pagkatapos ay binuhat siya pabalik sa village, alam na wala siya sa kondisyon upang maglakad. Nang mapansin ni Cersei ang kanyang pagbalik, sumigaw ito sa tuwa. Habang hinahayaan ni Seraphina si Vior na tratuhin siya na parang isang prinsesa. Nang gabing iyon, nagdaos ang mga barbarian ng isang piging upang ipagdiwang ang tagumpay ni Seraphina at ang pagtatanggol sa kanilang village. Habang sinusubukan ni Seraphina na kalimutan ang nangyari, hindi pa rin niya maiwasang mapahiya sa pag-iyak niya sa mga bisig ni Vior na parang isang batang babae ilang oras lamang ang nakalipas. Sa sandaling iyon, pinuri siya ni Cersei sa pagprotekta sa kanyang mga tao.
Inamin nitong hindi niya inaasahan na ang isang mayabang na noble mula sa West ay maglalagay ng sariling buhay sa panganib para sa iba. Kaya ngayon, iba na ang tingin niya kay Serafina. Nang marinig ito, sa wakas ay napatawad ni Serafina ang kanyang sarili sa pagiging medyo spoiled matapos ang kanyang life and death battle. Pagkatapos, napunta ang kanyang atensyon sa kung gaano kamanli ang itsura ni Vior nang iligtas siya. Habang may panibago na naman siyang ikinahihiya, isang maliit na fairy ang tumawag sa kanya. Nang lumingon si Serafina sa pinanggalingan ng boses, naibuga niya ang kanyang iniinom sa gulat, iniisip na nag-hallucinate siya dahil sa stress. Ngunit nagsimulang sumayaw ang tatlong fairy sa kanyang harapan, kaya napagtanto niyang totoo ang mga ito. Pagkatapos, lumapit si Vior sa kanya at sinabing may mas malaki pa siyang sorpresa. Sa likuran nito, dumating ang isang grupo ng mga tribal elders mula sa iba't ibang lahi upang makilala si Serafina sa unang pagkakataon. Nakita niya ang mga dwarves, elves, at spirits. Pakiramdam ni Serafina ay tila na-teleport siya sa isang malapit na fantasy world. Isa sa mga dwarf elders ang nagbigay sa kanya ng isang espada bilang meeting present para sa asawa ng barbarian chief. Magalang na tinanggihan ni Serafina ang regalo, ngunit sinabi ni Vior na agad niya itong aagawin kapag nakita niya ang kahanga-hangang craftsmanship nito. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay sinuri ang talam. Matapos ang maingat na pagmamasid, napansin ni Serafina na napakaganda ng pagkakagawa ng espada habang nananatili ang talas nito upang magbigay ng cutting power sa labanan. Habang hinahangaan niya ang katawan ng talem, ipinaliwanag ng dwarven blacksmith na ginawa niya ito mula sa isang mahalagang metal na tinatawag na Myethil. Nagulat si Serafina at lalo pang nagyabang ang dwarf tungkol sa kanyang gawa. Ngunit pinutol sila ni Vior upang ipakilala ang lahat ng bagong chiefs kay Serafina. Nagsimula siya sa mga dwarves na elders ng Kuto clan na kilala bilang Vasguans at Balhath. Pagkatapos, ipinakilala niya ang ex-elder na si Karka at ang spirit elder na si Nimhala. Sa huli, ipinakilala ni Vior ang fairy chief na si Vulfomet kay Serafina na pakiramdam ay nananaginip pa rin. Tiniyak ni Vior sa kanya na totoo silang lahat, ngunit kinakabahan pa rin si Serafina sa kanilang presensya. Sinabi ni Karka sa kanya na mag-relax dahil ito ang unang beses niyang makakita ng mga ganitong kakaibang nilalang. Pagkatapos, binigyan siya ni Nimhala ng isang espesyal na tea blend upang tikman, ngunit ibinunyag nitong mas malakas pa ito kaysa sa medical sedatives. Habang naririnig ang usapan ng mga mahiwagang nilalang, inamin ni Serafina na tila natututo siya tungkol sa isang panibagong bahagi ng mundo. Ipinaliwanag ni Vior na hindi niya sila nakita noon dahil iniiwasan ng mga magical creatures ang West. Kaya naisip ni Serafina kung bakit ngayon ay sabik silang makipagkita sa kanya. Ipinaalala ni Vior na siya mismo ang nagayos ng pulong na ito upang makilala siya ng mga elders. Ibinunyag niya na matapos ang kanyang sariling barbarian tribe na tinatawag na Cornum tribe, ang iba pang 4 na tribe ay nakipag-isa sa kanila upang bumuo ng 5 Great Tribes Alliance. Bagamat si Vior ang magiging future Great Chief ng 5 tribe, ang posisyong ito ay pinipili lamang matapos ang isang ritual na isinasagawa ng mga spirits. Ipinaliwanag niya na dahil ang 5 tribe ay may kanya-kanyang kakayahan at kultura na maya-alok, namumuhay sila ng may harmony, nagtutulungan gamit ang kanilang mga lakas, at umaasa sa iba upang punan ang kanilang mga kahinaan. Ngunit nasira niya ang seryosong mood nang sabihin niyang hindi naman talaga gumagawa ng kahit ano ang alliance maliban na lang kung ang 5 tribe ay nasa matinding krisis. Pagkatapos, napaisip si Serafina kung ang pagsalakay mula sa kanyang kaharian ay maituturing bang isang grave crisis para sa alliance. Nang marinig ito, nagtawanan ang lahat ng tribal chiefs at humingi ng paumanhin si Vior sa kanya para sa kanilang reaksyon. Ipinaliwanag niya na hindi nakikialam ang alliance sa mga territorial disputes. Kaya naisip ni Serafina kung para bang tinitingnan lang nila ang kanilang mga digmaan na parang away ng mga hayop. Sinabi ni Vior na hindi naman gaanong naiiba ang mga tao sa mga hayop, kaya hindi na siya dapat ikahiya iyon. Idinagdag pa niya na ginawa ang alliance para sa ibang layunin. Naisip ni Serafina kung ano iyon, kaya ibinunyag ni Vior na may mas malaking banta kaysa sa mga mapanganib na dragon na kanyang nakita. Bagamat malalakas at mahirap talunin ang mga dragon, ipinaliwanag ni Vior na may mga nilalang na tinatawag na Finns, na tunay na panganib sa lipunan. Kahit si Vior ay umamin na mas gugustuhin pa niyang makipaglaban sa 1,000 digmaan laban sa Iloran kaysa harapin ang isang grupo ng mababangis na Finns.
Naisip ni Serafina kung anong uri ng mga halimaw ang kayang magbigay takot sa kanya, at maging ang mga tribal chiefs ay nawalan ng kanilang masayang aura sa pag-iisip tungkol sa mga ito. Upang baguhin ang usapan, bumalik ang mga chiefs sa pagdiriwang at hinikayat si Vior na bumuo ng isang matagumpay na legacy kasama si Serafina. Tiniyak ni Vior kay Serafina na tunay siyang nirerespeto ng mga elders. Ibinunyag niya na lahat ng suot niyang regalo, kabilang ang kanyang damit at kwintas, ay ginawa mismo ng mga elders upang tanggapin siya sa kanilang mga tribe. Pagkatapos, ibinunyag din ni Karka na nilagyan niya ng enchantment ang kanyang espada, kaya automatiko itong magre-repair ng sarili. Naisip ni Serafina kung posible ba ang ganitong bagay, ngunit tiniyak ni Vior sa kanya na napakalakas ng magic. Nang makita kung paano nagtutulungan ang iba't ibang lahi gamit ang kanilang mga kakayahan upang suportahan ang isa't isa, naisip ni Serafina na hindi pala masamang lugar ang Barbarian Lands. Kinabukasan, ginising ni Cersei si Serafina sa isang pananakot. Pagkagising, napaisip siya kung panaginip lang ba ang kanyang pakikipagkita sa mga magical creatures kagabi. Ngunit nakita niya ang enchanted sword sa malapit, kaya alam niyang totoo ang lahat. Sa likuran niya, lumapit si Vior upang batiin siya. Nang lumingon si Serafina, namula siya dahil muli nitong inahit ang kanyang balbas. Natuwa si Vior sa kanyang reaksyon at tumalikod matapos siyang tawagin para kumain ng tanghalian. Biglang isinubo ni Cersei ang isang sandwich sa bibig ni Serafina. Napagtanto ni Serafina na masarap ang sandwich at napaisip kung saan nanggaling ang karne. Sinabi ni Cersei na galing ito sa parehong dragon na kanyang pinatay. Naisip ni Serafina na napakasarap pala ng barbarian poultry. Habang nagugulat si Cersei na tinatrato niya ang mga mapanganib na dragon na parang ordinaryong ibon. Matapos kumain ng busog si Serafina, hiniling ni Vior na sumama siya upang makilala ang isang taong kilala niya. Naisip ni Serafina kung sino ang maaaring nakakakilala sa kanya sa barbarian tribe, ngunit pinanatili ni Vior ang sorpresa. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang isang simpleng bahay kung saan may isang babae na naghihintay sa kanila. Binati ng babae si Serafina nang may ngiti at pinuri siya sa pagprotekta sa isang ordinaryong pamilya laban sa isang mabangis na dragon. Nagtaka si Serafina kung sino ito dahil hindi niya ito makilala. Nang marinig iyon, napagtanto ng babae na malaki na ang kanyang pinagbago sa nakalipas na mga taon. Ipinaliwanag niyang siya si Nalia, isang dating knight na nagsilbi sa ilalim ni Serafina ilang taon na ang nakalipas. Nang marinig ang kanyang pangalan, naalala ni Serafina si Nalia, na isang masigasig na kabataang babae. Mula nang mapasailalim siya sa kanyang serbisyo, nagsilbing right-hand man si Nalia ni Serafina at sumama sa kanya sa maraming mahahalagang operasyon. Magkasama nilang buong tapang na nilabanan ang mga barbarian, parehong nagnanais na makakuha ng resources para sa Eldarin Kingdom. Sa kasamaang palad, sa isang misyon, nahiwalay si Serafina kay Nalia, na natalo ng isang barbarian soldier at nabihag. Habang naaalala ito, napabuka ang bibig ni Serafina at napaisip kung ang babaeng nasa kanyang harapan ay tunay ngang si Nalia mula sa nakaraan. Pagkatapos, napansin niya ang malaking tiyan ni Nalia, na nagsabing buntis siya sa kanyang pangalawang anak. Nang marinig ito, tila gumuho ang mundo ni Serafina. Kaya dinala siya ni Nalia sa loob ng bahay upang magkumustahan. Doon, ipinaliwanag niya na nang magsimulang pag-usapan ng mga barbarian ang tungkol sa Crystal Helmet Knight, nahulaan niyang nabihag nila ang kanyang dating captain. Nagulat si Serafina na nakahanap ito ng asawa at nagsettle na. Ipinaliwanag ni Nalia na ang sundalong tumalo sa kanya ay nagpropose rin sa kanya, kaya tinanggap niya ang alok nito at nanirahan sa village nito. Matapos mabuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa at pamilya sa nakalipas na mga taon, pakiramdam niya ay tila ibang tao na ang dati niyang sarili bilang isang mainitan ng ulong batang knight. Naisip ni Serafina kung bakit niya hiniling kay Vior na imbitahan siya rito, dahil ang isang ordinaryong tao ay hindi dapat tumawag sa Great Chief para sa simpleng gawain. Ngunit ipinaliwanag ni Nalia na ang mga barbarian ay walang ganitong formalidad pagdating sa status. Iniisip din niya na si Vior ay isang napakamaasahang binata kaya madalas niya itong hingan ng tulong. Nang marinig ito, inisip ni Serafina na nagbibiro siya dahil mukhang matandang tiyuhin si Vior. Ngunit sinabi ni Nalia na siya ay 18 taong gulang pa lamang, na lubos na ikinagulat ni Serafina. Nagsimulang maghanap ng paliwanag si Serafina at iginiit na ang isang batang kasing edad ni Vior ay hindi maaaring magkaroon ng ganap na balbas.
Hindi naman pinansin ni Vior ang kanyang panunukso at ipinaliwanag niyang madalas niyang tulungan si Nalia dahil ang asawa nito ay kanyang pinsan. Gayunpaman, hindi pa rin matanggap ni Serafina ang kanyang murang edad. Kaya itinuro ni Nalia na si Serafina ay magda-26 na taong gulang ngayong taon. Habang pakiramdam ni Serafina ay napapahiya siya, iniisip naman ni Vior na perpekto ang kanyang edad para sa pag-aasawa. Hindi pa rin tinanggap ni Serafina ang papuri. Kaya naisip ni Vior kung baka napapayag niya siyang magpakasal kung nagkakilala sila noong mas bata pa siya. Bigla, ibinagsak ni Serafina ang kanyang espada at idineklara na kahit kailan sila nagkakilala, hinding-hindi siya magiging asawa ng isang kaaway. Saglit na natigilan si Vior, ngunit pagkatapos ay tumawa siya sa seryoso nitong pahayag. Maya-maya, humingi siya ng paumanhin kay Serafina sa pagiging bastos. Nagtaka si Cersei kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Vior nang walang dahilan. Kaya tinanong ni Nalia kung gaano kalala ang sugat ni Serafina nang mabihag siya ng mga barbarian. Sinabi ni Cersei na wala siyang tinamong sugat, ngunit nabasag ang kanyang espada sa laban. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Nalia na hindi tunay na natalo ni Vior si Serafina at ang nagawa lamang nito ay sirain ang kanyang sandata. Ipinaliwanag niya na sa normal na sitwasyon, ang isang knight at isang warrior ay maglalaban hanggang kamatayan o hanggang sa hindi na makalaban ang isa. Ngunit sa kaso ni Vior, kahit may napakalaki siyang kalamangan sa lakas laban kay Serafina at may matibay siyang enchanted sword, nanalo lamang siya dahil nasira ang ordinaryong espada ni Serafina, hindi dahil tinamaan niya ito. Itinuro ni Nalia na kung maglalaban sila gamit ang parehong kagamitan, ang susunod na laban ay maaaring magtapos sa kamatayan ni Vior. Nang marinig ito, napalunok si Cersei sa gulat, ngunit inamin ni Nalia na ang pagkakaroon ng mas magandang kagamitan kaysa sa kalaban ay isa ring estratehiya sa digmaan. Naalala rin niya na hindi ginamit ni Vior ang kanyang thundering voice laban kay Serafina, kaya marahil ay kaya pa niyang baguhin ang takbo ng laban sa totoong sagupaan. Gayunpaman, iniisip pa rin niya na hindi maaaring ipagmalaki ni Vior na natalo niya si Serafina, na labis na ikinahiya nito. Nanatiling tahimik si Serafina. Kaya nagpasalamat si Vior na pinahintulutan siya ng kapalaran na matalo siya noong araw na iyon. Maya-maya, dumating ang asawa ni Nalia na si Videl. Lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa nang makita si Vior. Pagkatapos, ibinigay ni Videl ang kanilang anak kay Nalia na niyakap ito ng mahigpit. Habang pinagmamasdan ang kanilang payapang pamilya, naalala ni Serafina ang kanyang mga araw kasama si Nalia bilang isang knight. Noon, determinado si Nalia na lipulin ang mga barbarian at agawin ang kanilang mga lupain para sa kanyang sariling bayan. Ngunit ngayon, namumuhay na siya ng payapa kasama ang mismong mga taong dati niyang kalaban. Inamin ni Serafina na mas mukhang masaya si Nalia bilang isang housewife kaysa noong isa siyang bloodthirsty soldier, ngunit agad siyang napahiya sa sarili niyang iniisip. Pagkatapos, tumayo sina Videl at Nalia upang maghanda ng hapunan para sa kanila. Nang gabing iyon, mag-isa si Serafina sa dalampasigan, nag-iisip ng malalim. Nang lapitan siya ni Vior, inamin niya na dati ay wala siyang kaalam-alam tungkol sa lupain ng mga barbarian. Sa kabila ng kanyang kamangmangan, nagmarcha siya nang may layuning patayin ang mga inosenteng taong ito at agawin ang kanilang mga lupain. Bagamat umaasa pa rin siyang makakuha ng isang bagay na makakatulong sa kanyang sariling bayan, inamin ni Serafina na mali ang pakikipaglaban sa mga inosenteng tribe. Inamin niya na hindi nararapat tratuhin si Vior bilang isang kaaway, ngunit iginiit din niya na nananatili siyang tapat sa mga tao ng kanyang kaharian. Dahil sa responsibilidad niya sa kanyang bayan, iniisip ni Serafina na imposible siyang magpakasal kay Vior. Para kay Vior, makatwiran ang kanyang nararamdaman, ngunit biglang inamin ni Serafina na iba ang kanyang personal na damdamin kumpara sa kanyang tungkulin bilang isang knight. Habang nahihiya siyang nagpapahiwatig na hindi naman magiging masama ang kasal, tinukso siya ni Vior dahil sa pagsasabi ng isang bagay at agad na pagbabago ng isip. Kinabukasan, muli siyang tinukso ni Vior tungkol sa kanyang mga ginawa kagabi, iginiit ni Serafina na nadala lang siya ng emosyon, kaya umarte si Vior na tila nadismaya, ngunit sa huli, napagtanto ni Serafina na hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman at inamin niyang nagmula iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Iyon ang episode 4. Mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na bahagi at panoorin ang susunod na video sa